Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin 1 Timothy chapter 6 verse 12. Run your best in the race of faith and win eternal life for yourself, for it was to this life that God called you when you firmly professed your faith before many witnesses. Prize. Sa lahat ng larangan ng sports, ang goal ng player or ng athlete is to win. Why? Of course, to claim the prize. Kaya lahat ng guidelines, disciplines, preparations ay ginagawa ng isang player or ng athlete. Also, in different battles or war, sa iba't ibang laban, the soldiers are willing to sacrifice their lives to make their country free. Or manatiling malaya ang kanilang bayan, ang kanilang bansa. That is the prize. Pero above all, these things, above all these things, pinakadakila ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Jesus gave His life for you. Jesus gave His life for me, for us to make us free from sin. Jesus nailed and died on the cross for us and rose again for our salvation. Diba? Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya ay nagpakahirap, nagtiis, nagbata doon sa Kalbaryo para sa kaligtasan nating lahat. Ang ginawang ito ni Jesus ay hindi matatapatan ng kahit anong amount. Hindi ito matatapatan ng kahit anong yaman. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundo, hindi natin matatapatan ang halaga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. You are free. We are free because of the unconditional love of Jesus Christ. Pero young people, being free from sin ay dapat nating ingatan. Sapagkat kung paano kadakila ang ginagawang pagbabago o ginawang pagbabago sa buhay mo ng ating Panginoong Hesus ay hindi rin naman patatalo si Satan dahil tatapatan niya kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Tatapatan ni Satan yung iyong pagiging malaya at ligtas sa pamagitan ng mga temptations. Satan will use yung pagiging malaya mo para balikan mo at manatili ka sa masasamang gawa. Gagamitin ni Satan ang lahat ng yan. Gagamitin ni Satan ang pagiging ligtas mo para guluhin ka. Every day, as God is working in us and for us, Satan is also working para malayo ka sa Panginoon. Diba? Ang gusto ng ating Panginoon Jesus ay yakapin tayo, mapalapit tayo sa Kanya, mapabilang tayo sa Kanyang bayan. Pero si Satan, the more tayong lumalapit sa ating Panginoon Jesus, lalo Kanyang inilalayo. Kaya ginugulo Kanya, ginugulo niya tayo. Kaya through the life of Timothy, ay ipinapaalala sa atin, run your best in the race of faith. Gawin natin yung pinakamabuti sa ating lakbayin ng may pananampalataya. Always remember, young people, that our life on earth is a journey. Ang buhay mo ngayon ay isang lakbayin. Ikaw ay nas tunay na buhay ng lakbayin, a journey with ups and downs, a journey with trials and challenges, with problems and struggles, but still, in this journey, there's joy, there's peace, there's hope,
as we trust in Jesus fully. Alam niyo ba, young people, na sa kabila ng inyong mga situations, at this very moment, ang kalooban sa ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya do not give up, but run the race with faith and speak God's word. Speak our faith, testify our faith. Resist Satan's attack to keep our freedom. Resist the enemy and you will defeat Satan in the power of Jesus. At sa oras na ito, if any one of you are sick, any one of you have financial lack, and you attacked with temptation, in Jesus' name, be healed and receive healing. In Jesus' name, receive financial breakthrough. In Jesus' name, overcome temptation. In Jesus' name, then you will receive the prize as you keep the faith in Jesus. Let's pray. We thank you, Jesus, for this opportunity that we come to you. In Jesus' name, with power, with strength, with full of trust in you. Ano man sitwasyon ng mga kabataan ngayon, in Jesus' name, we declare, ano mang atake ni Satan, in Jesus' name, aalisin niyo po yan, Panginoon. Magtatagumpay ka sa buhay ng mga kabataang ito. Maalis ang anumang gumugulo sa kanilang isip, magiging malaya sila sa anumang bagay na nagpapagbigat sa kanilang buhay, sa kanilang puso, sa oras na ito. At mananahan sa kanila ang inyong kapangyarihan. That in Jesus' name, they will receive life. In Jesus' name, they will feel your love. In Jesus' name, they will be victorious. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you for giving your life for us. Thank you for saving us. At sa oras na ito, maasa po kami, O Diyos, sa inyong kapangyarihan na gagawa ka sa buhay ng mga kabataang ito. Hindi ko man po alam at mabanggit ang isa-isa nilang mga sitwasyon. Ngunit higit na batid mo ang kanilang kalalagayan. Kaya dalangin ko na pagkatiwala nila lahat sa inyo ang kanilang buhay at maglakbay sila sa tunay na buhay ng lakbayin na may pag-ibig, pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Kaya't yakapin niyo po ang mga kabataang ito. Iparanas ang pag-ibig mo, ang yakap mo, ang kaaliwan mo. In Jesus' name. In Jesus' name. At maranasan nila ang buhay na masagana, buhay na ganap, buhay na may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus